Inay, hindi na po ako makakauwi. Mas masarap pa po ang 70 pisong lugaw sa bansang ito kaysa sa 40,000 pisong hapunan sa Paris. Ito ang nanginginig na sinabi ni Fatima, ang anak ng isang oil tycoon mula sa Saudi Arabia, habang kausap ang kanyang ina sa telpono mula sa isang maliit na kainan sa Ninoy Aquino International Airport. Buwan ng budget sa pagkain na 12 milyong piso, 10 boteeng champagne sa isang hapunan. 14 na anak ng nga pinakamayayamang pamilya sa Saudi Arabia ang pawi mula sa Paris Fashion Week nang makaroon ng aberya ang kanilang private jet na napilitang mag-emergency landing sa Naya. Dito nagsimula ang sunod-sunod na mga pangyayaring hindi nila kailanman malilimutan. Alam niyo ba ang prinsesang ito na sa pinakamagarang restaurant lang kumakain ay napaluhot sa harap ng isang simpleng rice meal sa convenience store, napayak sa isang mangkok ng adobo sa isang karinderya at nagsimulang magpadala ng ganitong mensahe sa kanilang bansa. Sa loob ngang 28 taon, hindi pala namin alam kung ano ang tunay na pagkain. Ang karangyaan ay hindi pala tungkol sa presyo. Ipagsara ninyo agad ang lahat ng restoran sa Riyadh. Ulitin natin ang lahat. Ano nga ba ang nangyari sa Pilipinas? Makinig sa salaysay ko, si Mia Santos, isang cultural exchange advisor na 8 taon nang nagsisilbing koordinator para sa mga mayayamang pamilya mula sa gitnang silangan. Ito ang kwento en 72 oras kung saan ang mga prinsesang may 12 milyong pisong budget sa pagkain ay napaluha sa 70 pisong lugaw at nabago ang pananaw sa buhay dahil sa atsara ng isang 82 taong gulang na lola. Bago tayo magsimula, kung maari ay paki-like at subscribe sa channel na ito para patuloy kaming makapagbahagi ng mga kwentong tulad nito. Magandang araw. Ako si Mia Santos. Nag-aral ako ng Arabic sa kolehiyo at nag-aral din sa King Saud University sa Saudi Arabia sa loob ng 3 taon. Pagkauwi ko, sumali ako sa isang international cultural exchange organization kung saan trabaho kong ay coordinate ang nga pagbisita nga mga royal at mayayamang pamilya mula sa gitnang silangan. Dahil marunong akong magsalita ng Arabic, nagsisilbi rin akong interpreter. Ang pangyayaring naranasan ko noong Marso ay ang pinaka-hindi malilimutan at pinaka-makabagbag damdamin sa aking 8 taong karera. Katatapos lang ng Fashion Week sa Paris, isang grupo ng prinsesa at anak ng tikun mula sa Saudi Arabia ang sakay ng kanilang private jet na nakatakdang bumalik sa Riyadh via Shanghai. 14 silang lahat mga babaeng nasa edad 20 hanggang 30 at bawat isa anak mula sa mga pinakakilalang pamilya sa Saudi Arabia. Ang leader ng grupo ay si Amira, 35 taong gulang. Siya ang panganay na anak ng pinuno ng Fah, isa sa pinakamalaking construction conglomerate sa Saudi Arabia. Isa rin siyang kilalang negosyante na laging laman ng business magazine sa gitnang silangan. Sa Paris Fashion Week, laging nakareserba para sa kanya ang pinakamagandang upuan sa harap. Ngunit may isang bagay na kaiba kay Amira. 5 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ina. Para sa kanya, ang pinakamasarap na pagkain ay ang simpleng kapsa na inihahanda ng kanyang ina tuwing Biyernes para sa pamilya. Isa itong tradisyonal na kanin sa Saudi Arabia at hindi ito isang mamahaling putahe. Ngunit ang kapsa na iyon na may bakas ng pagmamahal ng kanyang ina ang tanging tunay na alaala niya ng pagkain sa gitna ng kanyang marangyang buhay. Simula nang mawala ang kanyang ina, nilibot ni Amira ang pinakamahuhusay na restaurant sa buong mundo, ngunit hindi na niya natikman muli ang lasang iyon. Si Fatima, 28 taong gulang, ay anak ng isang kilalang oil king mula sa pamilyang Al Saud. Ang kanyang buwan ng budget sa pagkain ay umaabot sa 12 milyong piso. Paborito niya ang leching sa Paris, the Ritz sa London at Le Bernardin sa New York. Para sa kanya, ang pagkain ng mura ay isang insulto sa sangkatauhan. Kilala siya sa hindi paggalaw
sa anumang putaheng mas mababa sa 45,000 piso ang halaga at ipinagmamalaki niyang hindi siya kailanman umorder mula sa pinakamurang wine sa listahan. Si Nora, 32 taong gulang ay asawa ang panganay na anak ngang pamilyang Al-Qasimi na nakmamay-ari ngang 35-star hotel sa Dubai at Riyadh. Siya mismo ang namamahala sa restaurant division ngang Mangga Hotel. Ang kanyang motto ay "Food is a brand." Mas mahalaga sa kanya ang resume ng chef, ang rating ng restaurant at ang karangyaan ng interior kaysa sa lasangang pagkain. Sa kanyang nga hotel ang mga kubiertos ay may Swarovski crystals at ang mga napkin ay binurdahan ng ginto ngang inisyal ng nga bisita. Si Laila, 25 taong gulang ay nagtapos na may pinakamataas na karangalan sa Le Cordon Bleu sa Paris. Pagkawi niya naging isa siyang sikat na food critic sa Riyadh. Ang kanyang prinsipyo ay luxury is justice. Hindi niya kailanman sinusulat ang tungkol sa mga restaurant na walang Michelin stars. Ang kanyang social media account ay may mahigit 1.2 milyong followers. Ang 10 pang kasama nila ay pawang nagmula rin sa makilalang pamilya. Ang pagupa sa isang suite sa Paris na nakakahalaga ang 2.2 milyong piso kada gabi at paglibot sa mga 3-star Michelin restaurant ay normal na araw para sa kanila. Ang private jet nila mula Paris ay nakatakdang dumaan sa ibabaw ng Siberia patungong Shanghai. Ngunit habang papalapit sila sa himpapawid, Pilipinas, isang emergency announcement ang narinig mula sa piloto. May nakitang problema sa hydraulic system kang makina. Para sa inyong kaligtasan mag-emergency landing, tayo sa pinakamalapit na paliparan. Ang ating destinasyon ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Naggagulo ang lahat sa loob ng eroplano. Si Fatima ang unang sumigaw, "Pilipinas, nagbibiro ka ba? May reservation na ako para sa hapunan sa Shanghai." Naghihintay sa akin ang pinakamasarap na pakingdak na kasimangot naman si Nora. Ang pagkain sa Pilipinas puro prito at mantika lang. Di ba mas magaling pa ang mga chef sa hotel ko? Ang nga putahe nila hindi man lang matatawag na lutuin. Sumabat si Laila habang nag-scroll sa kanyang telepono. Sa Le Cordon Bleu, 2 oras lang ang inilaan para sa pag-aral ng Filipino cuisine. Napakasimpleng ng kanilang sistema kumpara sa French cuisine. Sa totoo lang hindi ko nakita ang halaga nga pag-aral nito, tanging si Amira lang ang tahimik. Nakatingin siya sa labas ngang bintana sa kalawakan ng karagatan na tila may malalim na iniisip. "Amira, hindi ka ba nagagalit?" tanong ni Fatima. Umiling si Amira. "Minsan sinabi sa akin ni inay, ang tunay na masarap na pagkain ay hindi nasusukat sa presyo, nasusukat ito sa puso." Hindi ko palubusang naintindihan ang ibig niyang sabihin, pro nang gabing iyon nakatanggap, akong isang kayat na tawag mula sa embahada ng Saudi Arabia. Isang grupo ng 14 na VIP, kabilang ang isang miyembro ng pamilyang Al-Fahd ang nag-emergency landing sa Naya. Kailangan daw nilang ang pinakamataas na antas ng atensyon. Pakalipas ng alas 11 gabi sinalubong ko sila sa VIP lounge ng NIA. Pagpasok pa lang ng 14 na babae biglang nagbago ang hangin. Suot ang magagamit na Hermes at Chanel para silang mga modelong lumabas mula sa isang fashion magazine. Ngunit ang kanilang mga muha ay puno ang inis, pinahalong pagod at pagkadismaya. "Mes Santos," sabi ni Fatima, "una sa lahat humanap ka ng 5-star hotel na matutuluyan namin ngayong gabi. At mag-book ka ang reservation sa isang Michelin 3-star na restaurant. Dapat ang presyo ay hindi bababa sa 15,000 piso bawat tao. Paumanhin po, pero sa ganitong oras mahirap na pong makakuha ng reservation sa mga ganong restaurant. Impossible, sinabi ko nang babayaran namin kahit makano." Tumaas ang boses ni Fatima. Ang mga restaurant po rito sa Pilipinas ay mas pinahalagahan ang sistemang reservation kaysa sa pera. Kahit gaano kalaki ang inyong ialok, unahin pa rin nila ang manaunang nagpa-reserve. Sistema, alam mo ba kung sino kami, sabat ni Nora. Inaasahan ko na ang reaksyong ito.
Ang nga mayayaman sa gitnang silangan ay nabubuhay sa mundong lahat ay kayang bilhin ng pera. Ang paharap sa isang kulturang may mga bagay na hindi nabibili ng pera ay hindi maiwasan. Habang papunta kami sa isang hotel, malapit sa airport sinabi ni Fatima na gutom na siya. Ngunit sa ganitong oras wala nang bukas na mamahaling restaurant na halal certified sa paligid. May isa po akong alam na bukas, pasabi ko. Isang maliit na lugawan sa loop ng airport terminal. Lugawan ibig sabihin nakatayo habang kumakain. Walang upuan, hindi makapaniwalang tanong ni Fatima. Opo. At ang isang mangkok ay nakakahalaga ng 70 piso. 70 piso baka para sa tip lang yan, natatawang sabi ni Laila. Hindi po, iyon na po ang presyo ang pakain. Natahimik silang lahat. Impossible. Ang pakaing 70 piso ay hindi para sa tao. Pangpulubi na yan, paktanggi ni Fatima. Ngunit mahinahong nagsalita si Amira. Kung gutom tayo, kumain tayo. Sabi nga ni Inay, ang gutom ang pinakamasarap na pampalasa. Dahil kay Amira, nakalangan men, ay pumasok ang 14 na babae sa lugawan. Pagpasok nila bumalot sa kanila ang mainit na amoy ng luya, bawang at sabaw ng mano. Sa katahimikan ng gabi sa airport, tanging ang amoy na iyon ang nangingibabaw. Ang may-ari ng lugawan, si Mang Cardo, ay 63 taong gulang. 40 taon na siyang nagluluto ng lugaw sa lugar na iyon. Araw-araw gumigising siya ng maaga para ihanda ang bigas na galing pa sa Isabela at ang luya mula sa Nueva Ecija. Paulit-ulit niyang ginagawa ang prosesong ito sa loob ng 40 taon. Medyo nagulat siya sa biglaang pagdating ng 14 na dayuhang babae, ngunit ngumiti siya at sinabing, "Welcome po. Ako na ang umorder para sa kanilang lahat, isang mangkok ng simpleng lugaw para sa bawat isa." Habang inihahanda ni Mang Cardo ang lugaw, napansin ni Laila ang kanyang makilos. Bilang isang nag-aral ng culinary arts, nakita niya ang bawat detalye, ang tamang anggulo ng pagsandok, ang eksaktong dami ng sabaw na ibinubuhos. Lahat ay walang nasasayang na kilos. Ito ang galaw na makakamit lamang ng taong inulit ang isang bagay ng libu-libong beses. Miss Santos, nakikita mo ba ang makamay niya, pabulong na sabi ni Laila? Kahit ang maprofesor ko sa Le Cordon Bleu, hindi kayang gumalaw ng ganun ka-eksakto at ka-episyente? Hindi lang, ito basta pagulit. Ito ay 40 taon alaala na nakatata sa kanyang mga kamay. Inihain ang lugaw sa harap nila. Tiningnan ni Fatima ang mangkok at halatang halata ang kanyang pagkadismaya. Ito lang kanin at sabaw lang, walang palamuti, walang gold leaf, walang truffle. Pakitikman niyo po. Kinuha ni Fatima ang kutsara at sumubo. Salop nga, 3 segundo natigilan siya. Ano, tunangingini ang boses ni Fatima. Anong lasa to? Panong ang simpleng sabaw na gawa sa 2 sangkap ay ganito kalalim ang lasa? Mas masarap pa ito sa 40,000 pisong konsome na kinain ko sa Leching sa Paris. Mas komplikado, mas malinamnam. Bakit paano? Sumubo rin si Nora at nanlaki ang nga mata. Hindi ka pani-paniwala. Binabayaran ko ang chef ngang hotel ko ang 45 milyong piso kada taon, pero hindi siya kailanman nakapagluto ang ganitong sabaw. Anong nangyayari? Si Laila naman ay tahimik na kumakain. Bilang isang eksperto sa pagluluto, mas naiintindihan niya ang lalim ng teknik sa likod ng simpleng lugaw na ito. Miss Santos, ang lugaw na ito, mano-manong hinahalo, di ba? Opo. Si Mang Cardo po ang nakahanda niyan tuwing umaga. Araw-araw sa loop ng 40 taon ang parehong lugaw ibinaba ni Laila ang kanyang kutsara at tinitigan si Mang Cardo. Sa Le Cordon Bleu, itinuro sa amin na ang pagluluto ay isang sining. Ang pagiging bago at kakaiba ang mahalaga. Pero ngayon sa harap ko may isang taong 40 taon nang nagluluto nga isang putahe at ang lugaw na ito. Perpekto. Nanginginig ang boses ni Laila. Hindi ito
sining ito ay isang panalangin. Araw-araw parang nagdarasal siya para sa kanyang nga customer habang nagluluto. 40 taon. Hindi ito itinuro sa amin sa Le Cordon Bleu. Nang sinabi ko kay Mang Cardo na humahanga sila, nahiya siyang nakamot ng ulo at sinabing, "Naku, wala naman pong espesyal sa ginagawa ko. Gusto ko lang na ang bawat customer ko ay makakain ng masarap na lugaw. Yun lang po. Gigising sa umaga magluluto, makikita ang nga customer at isipin na bukas gagalingan ko ulit. Paulit-ulit lang po. Nang isalin ko ang nga salitang iyon, napaluha si Amira. Kaparehong sinasabi ni inay, pabulong niyang sabi. Ganun din si inay. Gusto lang niyang mapakain ng masarap ang pamilya. Araw-araw, siyang nasa kusina. Hindi siya gumagamit ng mamahaling sangkap. Pero ang luto niya, mas masarap kaysa sa kahit anong restaurant sa buong mundo. Umorder pa sila. Energy Batibang. Klase, energy lugaw at kumain. Sila, sa lube energy. Mahigit isang oras. Paglabas nila yumuko si Fatima ng malalim kay Mang Cardo. Ang anak ng isang Saudi Arabian tikun na yumuyuko sa isang 63 taong gulang na magluluugaw. Sa 8 taon ko sa trabahong ito, ngayon lang ako nakakita ng ganitong eksena. Nagulat si Mang Cardo pero ngumiti rin siya at sinabing, bumalik po kayo kahit kailan. Laging may mainit na lugaw na naghihintay sa inyo. Umiyak si Fatima. May lugaw na naghihintay sa akin. Sa Matiga, Star Restaurant sa Paris, hindi nila ako sinabihan niyan. Dun isa lang, akong VIP customer. Dito ako ay isang taong babalik para sa lugaw. Mas masarap pakinggan. Kinabukasan pagbaba nila sa lobby nga, hotel, kitang-kita ang pagbabago sa kanilang mamuha. Nawala ang kanilang pagiging arogante na palitan ng kuryosidad. Misa, Santos, ngayong araw gusto naming makita ang pang-araw-araw na pagkain ng nga Pilipino, mahinahon ngunit malinaw na sabi ni Amira, hindi nga mamahaling restoran. Gusto naming makita ang mundong hindi namin kilala. Dinala ko sila sa isang convenience store malapit sa hotel. Pagpasok pa lang natigilan si Nora. Mes Santos, isa ba itong maliit na supermarket? Hindi po, isa po itong convenience store. Bukas po ito 24 oras. May mga convenience store din sa Dubai, pero hindi ganito karami ang pagkain. At ang linis, mas malinis pa ang sahig dito kaysa sa kusina ng hotel ko. Sa harap ng section ng mga ready-to-eat meals, natulala silang lahat. Ano itong manakapaketeng ito, tanong ni Laila habang kumukuha ng isang adobo rice meal na nakakahalaga ng 80 piso. 80 piso sa Dubai, ang isang sandwich sa convenience store ay halos 900 piso na at tuyo pa. Itinuro ko kung paano buksan ang pakete at initin sa microwave. Namangha si Laila. Ang galing ngang disenyo ngang pakete, pinapanatiling sariwa ang kanin at ulam. Ang ganitong kalidad para sa isang 80 pisong produkto ng tikman ni Fatima, natigilan na naman siya. Impossible ang kanin na ito, perpekto ang pakakaluto. Mas masarap pa ito ngang 10 beses kaysa sa kanin na kinain ko sa isang mamahaling Filipino restaurant sa Paris na nakakahalaga ngang 1,200 piso. Paano lumapit sa amin ang manager na si Ginang Yuko, 45 taong gulang. May hinahanap po ba kayo, tanong niya. Nang may ngiti, hindi man lang nagulat sa grupo nga dayuhan. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, magalang niyang sinabi, ang mga produkto po namin ay dinideliver 3 beses sa isang araw. Ang magarise meal ay ginagawa sa planta gamit ang bagong saing na kanin at dinadala sa mga truck na kontrolado ang temperatura. Maikli po ang expiration date dahil iniwasan naming gumamit ng maraming preservatives. 3 beses sa isang araw, hindi makapaniwalang sabi ni Nora. Ang buffet sa hotel ko 1 beses lang pinapalitan sa isang araw. At kapag malapit na po ang expiration date ni
Ginang Yuko, binababaan po namin ang presyo. Kung hindi pa rin, mabenta, tinatapon na po namin. Gusto po kasi naming maibigay sa customer ang pagkain sa pinakamagandang kondisyon nito. Tinatapon kahit pwede pang kainin, opo. Naniniwala po kami na hindi namin dapat ibenta ang isang bagay na hindi na nasa pinakamataas na kalidad, na tahimik si Nora. Pabulong niyang sinabi ang ganitong filosofiya para sa isang 80 pisong produkto. Ang hotel ko naniningil ng 10,000 piso kada gabi, pero inihahin pa rin namin ang tirang tinapay kahapon para sa almusal. Iyon ang sandaling napagtanto ni Nora ang pagkukulang sa kanyang sariling negosyo. Mas lalo silang namangha sa iba't ibang ulam sa mga bento box. Kinuha ni Laila ang isang box at binasa ang lahat ng nakasulat. Calories, protein, carbohydrates, sodium content, lahat nakalista. Pati allergens. Para sa isang convenience store meal kahit sa 3-star restaurant sa Paris, hindi sila nagbibigay ganito kadetalyadong impormasyon. Pagbukas nilang takip ng mainit na bento na tahimik, silang lahat. Sa maliliit na hati mayroong inihaw na isda, itlog na maalat, ginisang gulay at kanin. Maganda ang pagkakayos ng nga makukulay na ulam. Ito 300 piso lang, hindi makapaniwalang sabi ni Nora. Sa room service ng hotel ko ang tinapay at salad ay 2,400 piso na. Pero itong bento na ito mas marami pang ulam, mas makulay at mainit pa. Bilang isang negosyante, talo ako. Tinikman ni Fatima ang isang ulam. Ano itong itim na pagkain, medyo nakakatakot? Ang itsura pro ang sarap. Matamis, maalat na may lasang dagat. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Laing po ang tawag diyan. Gawa po sa dahon ng gabi. Mayaman sa iron at calcium at paboritong lutuin ng nanay para sa kanilang mga anak. Luto ng nanay na nabibili, ginawa pa lang ang bansang ito na isang sistema, ang lasa ang isang ina. Natigilan ako sa sinabi ni Fatima. O nga, ang pagkain sa convenience store sa Pilipinas ay replika ngang lutong bahay. Isang bagay na kinalakihan ko, ngunit ngayon ko lang nakita mula sa pananaw ng iba. Para sa tanghalian, dinala ko sila sa isang karinderya sa Quiapo. Isang maliit na lugar na may 12 upuan lang puno, nga empleyadong tahimik na kumakain. Pagpasok pa, lang natigilan si Fatima. Mes santo, sigurado ka ba rito walang mantel, walang mamahaling kubiertos, walang background music. Parang insulto ang kumain sa ganitong lugar. Okay lang po, isa po ito sa mga pinakasikat na karinderya sa Maynila. Sinalubong kami ngang may-ari, si Mang Lito, 58 taong gulang na nakangiti. Umorder ako ngang adobo para sa kanilang lahat. 120 piso bawat serving. Nagsimulang magluto si Mang Lito. Ang kanyang magkilos ay tiyak at batay sa mahabang karanasan. Nang may hain ang adobo, bumango ang buong lugar. Ang malambot na karne ay nababalutan ng makapal na sarsa. Nang magsimula akong kumain, ginaya ako ni Amira. Tiningnan lang sila ngang ibang miyembro. Kumuha si Fatima ang kutsara at tinidor at sumubo. 10 segundong katahimikan. At pagkatapos, malalaking butil ngang luha ang pumata mula sa mga mata ni Fatima. Ano to, paanong ganito kalambot ang karne ang sarsang ito? Ano to salop nga? 28 taon natikman ko na ang lahat ng klase ng mamahaling adobo sa buong mundo. Pero itong 120 pisong adobo, tinalo silang lahat. Mahinahon na sumagon, Father. Si Mang Lito, toyo, suka, bawang at paminta lang po yan. Simpleng resipe na minan ako pa. Tuwing umaga, pinapakuluan ko ng matagal para lumambot. Nang isalin ko ito, napahawak si Laila sa kanyang bibig. Araw-araw, para sa isang 120 pisong ulam na mutla si Nora. Sa hotel ko ang masarsa ay gawa sa planta at pang isang linggo na para makatipid. Pero itong karinderya na ito araw-araw naghahanda ng bago. Ako bilang negosyante, hinahabol ko ang efficiency. Siya, hinahabol niya ang lasa. At ang
Resulta ay 120 piso. Nayanik ang pundasyon ng paniniwala ni Nora sa kanyang negosyo. Ang isang lalaking kumakain sa tabi nila, pagkatapos, kumain ay maingat na pinakpatong ang kanyang plato at pinunasan ang kanyang puwesto sa mesa. Nanlaki ang mata ni Amira. Santos nilinis niya ba ang sarili niyang mesa opo. Dito po natural na gawain ang maglikpit ng sariling pinakainan. Pero nagbayad siya di ba bakit? Niya kailangang maglinis bilang pasasalamat po sa nagluto. At para malinis para sa susunod na customer. Ang lalaki ay nagpaalam kay Mang Lito. Salamat po ang sarap sabi niya. Salamat din po balik po kayo sagot ni Mang Lito. Sa simpleng palitan ng salita na, iyon ngumiti si Amira. Ganun si Itay kapag inihahain ni inay ang pagkain, lagi siyang nagsasabi nga, salamat ang sarap. At sasagot si inay nga, gagawan ulit kita, pareho sila, ang relasyon. Na may-ari at customer. Na ito kapareho, na relasyon, nina inay at itay. Isang bagay na hindi mo makikita sa isang mamahaling restaurant. Hiniling nila na mamasyal kami sa isang lokal na palengke. Habang naglalakad kami napansin namin ang isang maliit na puwestong atsara. Nakaupo sa harap nito ang may-ari, si Lola Flora, 82 taong gulang. 60 taon na siyang gumagawa ng atsara, isang negosyong sinimulan niya kasama ang yumaong asawa. 15 taon na siyang mag-isang nagpapatakbo nito. Nag-alok si Lola Florang libreng tikim. Hijatikman ninyo. Bagong gawa lang kaninang umaga. Nang isalin ko ito nag-alangan men ay kumuha si Fatima. Ano to maasim pro matamis maalat pro malinamnam. Makasalungat pro perpekto ang kombinasyon. Walang ganitong lasa sa French cuisine. Nakangiting sabi ni Lola Flora naku yan ay dahil sa aking magabanga. Araw-araw kinakausap ko yan. Kumusta na kayo diyan sabi ko. 60 taon ko na silang inaalagaan walang palya. Ang ngabangang iyan ang aking kayamanan. 60 taon walang palya bulalas ni Laila. Sa Paris ang isang 60-year-old na wine ay itinuturing na pambansang yaman. At ikaw 60 taon mong inalagaan ang atsarang ito. Makano po ito 100 piso isang garapon hija. Napaluhod? Si Laila. 60 taon ng pag-ibig at dedikasyon. Sa halagang 100 piso. Sa Paris ang isang 60-year-old na wine ay mahigit 1.5 milyong piso. Ang sistema ng pagpapahalaga sa pagkain sa bansang ito ay nasa ibang dimensyon. Biglang naktas na busi si Fatima. Malian 60 taon kang nagtrabaho araw-araw para sa 100 piso ganun lang ba ang halaga ng pagod mo pagsasamantala. Yan nang isalin ko ang sinabi ni Fatima nag-isip sandali si Lola Flora at mahinahong. Sumagot hija hindi naman ako gumagawa nga atsara para yumaman. Ginagawa ko ito dahil sinasabi na mga kapitbahay ko. Hindi kumpleto ang kainan namin kung walang atsara ni Lola Flora. Ang makitang masaya sila iyon ang aking gantimpala. Natahimik si Fatima. Pakaraan ngang ilang, sandali sinabi niya sa lupngang 28 taon lahat ay sinukat ko sa presyo. Ang halaga ngang, restoran ng chef ngang pakain. Pero itong lola na ito 60 taon na siyang gumagawa ng atsara para sa ngiti ng ibang tao. Sino sa amin ang tunay na mayaman malinaw na ang sagot? Tinitigan ni Lola Flora si Amira. Hija may muha kang isang taong nangungulila sa lutong kanyang ina. Nang isalin ko iyon bumuhos ang luha ni Amira. Paano niyo po nalaman? Paano niyo po nalaman sa isang taong ngayon niyo lang nakita ngumiti si Lola Flora? Kasi ako rin matagal nang wala ang asawa ko, alam ko ang itsura ng isang taong may nawala. May hinahanap na pamilyar na bagay sa likod ng kanilang nga mata. Ang pagkain kasi hija dinadala niyan ang damdamin ng nagluto. Kaya hindi mo makalimutan ang luto ng nanay mo dahil ang pagmamahal niya ay nasa lupngang pagkain iyon.
Humagulgol si Amira. Ang 35 taong gulang na negosyante ay umiyak na parang bata sa harap ng 82 taong gulang na mag-atsara. Hinawakan ni Lola Flora ang kamay ni Amira at sinabing sige lang umiyak ka. Ang luha ang naklilinis ng puso. Pagkatapos mong umiyak masasarap ang atsara. Ang hapunan nila ay sa isang maliit na ihawan malapit sa isang palengke. Si Kuya Jomar 50 taong gulang ang mag-isang nagpapatakbong lugar. Nakausap ko na siya noon pa at nahanda siya nga. Espesyal na menu na halal compliant puro manok isda at gulay. Ngayon lang ako makakaroon na. Dayuhang customer, pero gagawin ko ang lahat sabi niya. Sabihin niyo lang kung may bawal ayusin ko. Alam niyo po ang tungkol sa halal gulat na tanong ni Amira. Naku, tinawagan ako ni Mia. Kahapon kaya nag-research ako sa internet. Bawal pala ang baboy at alkohol sa mga Muslim, di ba kaya manok isda at gulay lang ang lulutuin ko ngayon. Toyo at suka lang ang pampala sa walang ala. Sana magustuhan ninyo. Nag-research po, kayo kagabi lang siyempre gusto kong kumain ang mga customer ko ng walang alala. Napaluha si Amira sa sinabi ni Kuya Jomar. Sa Dubai ang halal, request ay nangangailangan ng maraming pag-usap. Pero ang may-ari ng isang maliit na ihawan, sa Pilipinas isang gabi lang nag-aral at naghanda ng perpekto. Ang unang inihain ay inihaw na manok. Asin lang ang pampalasa. Tinikman ni Laila at dahan-dahang ibinaba ang kanyang kubiertos. Ang pagkaluto, malutong sa labas, pero napakalambot sa loob. At asin lang paano niya nakuha? Ang ganitong lasa sa asin lang ang teknik na ito. Kailangang matikman nga, Professor ko. Sa cordon bleu, sunod ay inihain ang adobong pusit. Tinikman ni Nora at napaluha. Ang sarsang, ito ilang taon niyo na po itong ginagamit. Ang sarsang, yan minana ko pa sa tatay ko. 30 taon na yan. Araw-araw nadadagdagan neng. Bagong sangkap kaya ang lasa neng, nakaraang 30 taon buhay pa rin diyan. Buhay pa rin. Ang lasa neng, 30 taon. Ulit ni Nora. Sa hotel ko araw-araw pinapalitan ang sarsa para umayon sa uso para maging Instagrammable. Pero itong ihawan na ito 30 taon nang inaalagaan ang iisang sarsa. Ang uso nakbabago. Ang 30 taong sarsa hindi. Ngayon alam ko na kung ano ang tunay. Sunod na inihay ni Kuya Jomar ay ensaladang talong. Tinikman ni Fatima at napatingala sa langit. Miss Santos, sa bahay ko sa Riyadh may 2 akong chef, isang French at isang Italian. Ang sahot nilang 2 ay 12 milyong piso. Pero itong ensaladang talong na ginawa na 50 taong gulang na ito mas masarap kaysa sa kahit anong luto nila. Saan ko ginastos ang 12 milyong piso ko? Ang huling inihay ni Kuya Jomar ay kanin. Isang simpleng kaning lamik na hinulma niya sa kanyang nga kamay. Para sa huli, ganito ang ginagawa sa akin ng nay ko noong bata ako. Hanggang ngayon ito pa rin ang paborito ko. Walang mamahaling sangkap. Kanin at asin lang. Pero para sa akin ito ang pinakamasarap na pakain sa buong mundo na hiyang sabi ni Kuya Jomar. Kinuha ni Amira ang kanin at kumagat. Natigilan siya. Mainit pa. Ramdam ko pa ang init ng kamay niya. Niyakap ni Amira ang kanin. Kaparehong kapsa ni inay. Ang init ng kamay niya lumilipat sa pakain. Hindi pala mahalaga ang presyo. Hindi mahalaga ang sangkap. Lahat ng pagkaing hinawakan ng kamay ni inay iyon ang pinakamasarap. Itong kanin may init ng taong gumawa. Mahinahon na sinabi ni Kuya Jomar ang pagkain kasi kapag ginawa ng kamay nagiging mainit. Kapag ginawa ngang, makina pareho ang sustansya pero hindi lumilipat ang init ng pagmamahal. Hindi ko makalimutan ang kanin ng nanay ko dahil ang init ng kulubot niyang kamay nararamdaman ko sa kanin. Nang isalin ko ang masalitang iyon, lahat ng 14 na babae ay umiyak na.
Sa ikatlong araw habang inaayos ang kanilang flight, pabalik sinabi ni Amira na may isa pa siyang gustong makita. Gusto kong matikman ang lutong bahay. Hindi sa restauran kundi sa bahay ng isang ordinaryong tao. Nakalala ako pero tinawagan ko si Lola Flora na malugot na nakalo ng kanyang tahanan. Ang bahay ni Lola Flora ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Hindi kasya ang 14 na babay sa kanyang maliit na salakaya't ang iba ay umupo sa labas. Ang inihanda niya ay sinangag tuyo itlog na maalat at tsara at bagong saing na kanin. Isang napakasimpleng almusal ng Pilipino. Ito lang ang ordinaryong pakain namin dito. Pasensya na kayo wala man lang akong espesyal na naihanda na hihiyang sabi ni Lola Flora, humingop si Fatimang Kape Barako. Mes Santos, hinding-hindi na ako gagastos ng 12 milyong piso sa pagkain. Hindi na. Dahil mayroon palang ganito. Isang almusal na inihanda ng may pagmamahal ng isang lolang gumising ng alas 5 ng umaga. Anong luho pa ang hihigit dito tinikman ni Laila ang itlog na maalat at tahimik na lumuha. Maalat pero masarap. Itong almusal na ito mas marami pa itong itinuro sa akin kaysa sa lahat ng natutunan ko sa Le Cordon Bleu. Ang pagluluto ay hindi tungkol sa teknik. Ako na puro teknik ang hinabol na kalimutan ko ang pinakamahalaga. Ang pagluluto ay pag-iisip sa taong kakain. Kinuha ni Lola Flora ang isang maliit na garapon mula sa kusina. Amira Hija, bibigyan kita ng kaunting atsara starter. Alagaan mo yan araw-araw. Kausapin mo. Para matikman mo ang lasa ang lola mo kahit nasa Saudi Arabia ka. Tinanggap ni Amira ang garapon at niyakap ito. Lola Flora, simula nang mamatay si inay hinahanap ko ang lasa ang luto niya. Nilakbay ko ang buong mundo ang Paris, London, New York. Pero wala. Pero ngayon dito sa maliit ninyong kusina natakpuan ko. Ang lasa ni inay, wala sa mamahaling restoran. Nasa lutong bahay na may kasamang pagmamahal tulad ng sa inyo. Hinaplos ni Lola Flora ang ulo ni Amira. Ang nanay mo siguradong masaya siya sa langit. Dahil ang anak niya, natuklasan na muli ang tunay na init ng pagkain. Nang hapong iyon bumalik sila sa NAIA para sa kanilang flight. Bago magpaalam nagsalita si Amira sa ngalan ng lahat. Santos sa loop ng 3 araw nagbago ang buhay namin. Hindi ito eksaherasyon. Talagang nagbago. Huminga ng malalim si Amira. Ang 40 taon, NG, dedikasyon sa isang 7-0. Pisong, lugaw, ang init, NG kamay sa isang 8-0. Pisong, rice meal, ang 60 taon, NG pag-ibig, sa isang 1-0. Pisong atsara, ang dignidad, NG isang chef na gumigising NG. Alas 5 para sa isang 120. Pisong, adobo. Itinuro sa amin ng kulturang Pilipino na ang karangyaan ay wala sa presyo kundi nasa puso. Gumagastos kami ng milyon-milyon sa pagkain pero hindi pala namin naiintindihan ang tunay na kahulugan nito. Lahat sila ay yumuko ng malalim. Ang maprinsesang 3 araw lang ang nakalipas ay minamaliit ang pagkaing Pilipino ngayon ay yumuyuko bilang pagalang. Uminit ang aking dibdib. Pagkauwi nila nakakagulat ang kanilang mga pagbabago. Una ang video post ni Fatima sa social media na may pamagat na ang gabi na iniyakan ko ang 70 pisong lugaw ay naging viral sa buong Arab world. Umabot ito ang 20 milyong views sa isang linggo at ibinalita ang lahat ang malalaking media outlet. Ang headline na anak ng Saudi tycoon humagulgol sa isang lugawan sa Pilipinas ay nagsimula ng malaking diskusyon tungkol sa tunay na halaga ng pagkain. Binago ni Nura ang lahat ng restaurant sa kanyang 5-star hotel sa Dubai. Tinapos niya ang kontrata sa mga mamahaling star chef at sa halip ay kumuha ng mapilipinong chef para maglunsad ng isang menu na nakasentro sa init ng pagmamahal sa lutong bahay. Nang tanungin kung bakit sumagot siya sa isang karinderya, sa Maynila may isang 58 taong gulang na chef na gumigising ng alas 5 para sa 120 pisong adobo. Tayo naniningil ne altmış
piso kada gabi, pero gumagamit nede latang sarsa. Hindi ba kayo nahihiya binagori ni Laila ang kanyang trabaho? Ang kanyang social media na dati ay puro Michelin star restaurants lang, sinimulan niya ang isang seryang Hidden Gems with no stars. Binibisita niya ang mga maliliit na karinderya sa mga eskinitang Riyadh at Jeddah at ibinabahagi ito sa kanyang 1.2 milyong followers. Ang halaga ng pagkain ay hindi nasusukat sa dami ng bituin. Isang 82 taong gulang na lola sa Pilipinas ang nagbebenta ng 60 taong pagmamahal sa halagang 100 piso. Mas naantik pa ang puso ko ron kaysa sa anumang dessert sa isang 3-star Michelin restaurant. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ginawa ni Amira. 3 buwang pakawin bukas siya ng isang restaurant sa Riyadh na tinawag niyang Kalingha. Ang konsepto pagkain may kasamang pagmamahal at pag-aruga. Gumagamit lang sila ng mga lokal na sangkap at lahat ay mano-manong inihahanda. Walang presyo sa menu. Ayokong husgahan ninyo ang halaga ng pagkain base sa presyo. Pagkatapos kumain, bayaran ninyo kung ano sa tingin ninyo ang halaga nito. Ang sistemang ito ay pinag-usapan, ngunit mula unang buwan laging puno ang restaurant. Ang average na bayad ng mga customer ay 3 beses na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong restaurant. Ang restaurant ni Amira ay opisyal na kinilala ng gobyerno ng Saudi Arabia bilang isang cultural exchange project. Isang opisyal na programa ang inilunsad para magpadala ng mga culinary students sa Pilipinas taon-taon. Ang pagbabago ni Fatima ay kapansin-pansin din. Sinimulan niya ang seryang Ang Araw na Itinigil Ko ang Aking 12 milyong pisong food budget. Tinanggal niya ang kanyang 2 private chef at nagsimulang mag-aral magluto. Noong una hindi man lang siya marunong magbasag ng itlog. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan nagpo siya ng video na paano magluto ng adobo na naging sikat sa mga kabataang babae sa gitnang silangan. Kalahating taon ang lumipas, tumawag sa akin si Mang Cardo. Mia, may sulat akong natanggap mula sa mga dalagang iyon pero Arabic hindi ko mabasa. Ang sulat ay mula kay Fatima. Mang Cardo, binago ngang 70 pisong lugaw ninyo ang buhay ko. Ngayon ako na ang nagluluto nege sarili kong almusal. Sa loob nga 60 taon hindi ako tumapak sa kusina. Noong una pinaktabanan ako nga katulong namin. Pero hindi ako sumuko. Kayo Nelia 10 taon kayong nagluto araw-araw. Ano lang ang 3 buwan ko kumpara sa 40 taon ninyo? Hindi pa ako marunong gumawa ng kapsa ng naiko pero marunong na akong mag-adobo. Tuwing umaga naalala ko ang lugaw ninyo at ang sinabi ninyo, gusto ko lang makakain silang masarap. Hinding-hindi ko iyon malilimutan. Maraming salamat Fatima. Natahimik si Mang Cardo pagkatapos kong basahin ang sulat. Pinunasan niya ang kanyang mamata at ngumiti. Ganon ba, nakakatuwa naman. Yung dalagang di marunong humawa ngang kutsara marunong na mag-adobo. Aba, magaling, kailangan kong pagbutihin ang lugaw ko para pagbalik niya. Tumawag din si Lola Flora. Mia, pinadalyong ako niya Mira NG, litrato NG at tsara niya. Inalagaan niya, araw-araw ang ganda ng kulay, nayak ako sa tuwa. Ang atsara niya, may kultura ng atsara ko, di ba ibig sabihin ang lasang Quiapo buhay na buhay sa Saudi Arabia. Dagdag pa niya, sinulat din ni Amira, tuwing umaga kapag inaalagaan ko ang atsara parang kausap ko kayo Lola Flora, at pagkatapos naalala ko si Inay. Ang atsara ninyo ang nakugnay sa amin ni Inay. Naku, 60 taon na akong gumagawa ng atsara pero ngayon lang ako naging ganito kasaya. 1 taon ang lumipas, isa pang malaking balita ang dumating. Ang Kalingha ni Amira ay opisyal na kinilala bilang isang model business para sa Vision 2030 ng Saudi Arabia. Isang restaurant na hango sa filosofiya ng isang karinderya sa Pilipinas ay naging bahagi ng ang pambansang proyekto. Nakatanggap ako ngang mensahe mula kay Amira Mes Santos, babalik ako sa Pilipinas sa susunod na buwan. Mag-isa lang.
Para tikman ang lugaw ni Mang Cardo, ang atsara ni Lola Flora, ang adobo ni Mang Lito at ang inihaw ni Kuya Jomar. At para hanapin muli ang lasa ni Inay, sumagot ako, hayaan ninyo po akong sabihing welcome home. Salamat, reply niya. At pupunta ako diyan para sabihing nandito na ako sa bahay. Sa karanasang ito muli kong naunawaan ang tunay na halaga ng kultura ng pagkain sa Pilipinas. Hindi ito tungkol sa mamahaling sangkap sa komplikadong teknik o sa magandang presentasyon. Ito ay tungkol sa simple at purong pagnanais na mapakain ng masarap ang kapwa. Si Mang Cardo na 40 taon nagluto ng lugaw, si Lola Flora na 60 taon nag-alaga ng at tsara si Mang Lito na gumihising para magluto ng adobo, si Kuya Jomar na nag-research ng halal at si Hinang Yuko na nagpapanatili ng kalidad. Sa convenience store, lahat sila ay may isang damdamin, ang pag-alala at pagmamahal sa taong kakain. Iyon ang tunay na karangyaan, isang karangyaang hindi matatagpuan kahit sa mundong may 12 milyong pisong budget para sa pagkain. Dito nagtatapos ang ating kwento. Ang 72 oras kung saan ang maprinsesa mula sa Saudi Arabia ay napaya sa 70 pisong lugaw at nabago ang pananaw sa buhay dahil sa atsara ng isang 82 taong gulang na lola. Ano sa tingin ninyo? Mag-iwan ng komento para sa mabida ng ating kwento. Kung nagustuhan ninyo ito, paki-like at subscribe. Patuloy naming ibabahagi ang kagandahan ng kulturang Pilipino. Maraming salamat sa panonood.